Disclaimer: ang kwentong ito ay likhang isip na hango sa mga alamat, paniniwala, at mga kwentong bayan tungkol sa mga nilalang na di umano'y nagpapakita sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. Hindi ito nilikha upang manakot ng labis kundi upang maipakita ang yaman ng ating kulturang Pilipino sa larangan ng mitolohiya at kababalaghan. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, pangyayari, o lugar ay hindi sinasadya. Sa isang maulap na umaga, tumungo si Althea, isang 20 anyos na dalagang mula Batangas, papunta sa Pantalan upang sumakay ng Roro patungong Mindoro. Hindi man ito ang una niyang biyahe, iba ang pakiramdam niya ng araw na yon, parang may malamig na hangin na dumadaloy sa likod niya kahit mainit ang panahon. May dala siyang isang backpack at maliit na kahon na naglalaman ng mga gamit ng namayapa niyang lola, dahil plano niyang dalawin ang lugar kung saan ito lumaki. Hindi niya alam na ang paglalakbay na ito ang magbabago ng buong buhay niya. Pagdating niya sa pila, napansin niyang kakaunti lang ang pasahero, karamihan ay mga lokal na magsasaka at ilang biyahero. Pero may isang tao ang talagang tumawag ng atensyon niya, isang matangkad na lalaki na may maputlang balat, sobrang tahimik, at tila ba walang emosyon ang mukha. Nakadamit ito ng kulay itim mula ulo hanggang paa, kahit maliwanag ang sikat ng araw. May dala itong lumang maleta na tila mabigat at gumagawa ng kakaibang tunog kapag gumagalaw. Hindi naman pinansin ni Althea ang lalaki noong una, pero nang sabay silang naglakad papasok sa Roro, napansin niyang parang sinusundan siya nito. Sa bawat hakbang niya, halos kaunting distansya lang ang agwat nila. Nang tumingin si Althea sa paligid, wala namang ibang tila interesado sa kanya. Pero ang presensya ng lalaking iyon ay parang may malamig na titig na sumusunod sa bawat galaw niya. Pag-akyat nila sa upper deck, naghanap si Althea ng pwesto malapit sa bintana para makita ang dagat. Ngunit paglingon niya, naroon na naman ang lalaki, nakaupo sa tapat niya, nakayuko, pero minsan-minsang tumitingin gamit ang mga mapupungay at tila mapurol na mata. Hindi niya malaman kung takot ba ang nararamdaman niya o naiilang lang siya sa presensya nito. Habang nagsisimula ng kumilos ang Roro, naramdaman ni Althea ang bahagyang pag-uga ng barko. Ngunit ang mas ikinabahala niya ay ang mga bulong na narinig niya mula sa mga matatandang babae na nakaupo sa likuran. Yan na naman siya, bulong ng isa. Bakit kaya sumasabay yan kada buwan? Sagot ng isa pa. Napalingon si Althea sa misteryosong lalaki. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng mga matatanda, pero isa ang malinaw, may hindi ordinaryo sa lalaking nakasabay niya. At sa loob ng ilang oras na biyahe, unti-unting mararamdaman niya kung bakit takot ang ibang pasahero sa presensya nito. Pagsapit ng hapon, nagsimulang lumamig ang hangin sa ibabaw ng Roro. Tahimik ang dagat, ngunit tila may mabigat na presensyang bumabalot sa paligid. Karamihan sa mga pasahero ay nagkunwaring normal ang lahat, ngunit halatang may kaba sa kanilang mga mukha, parang may alam silang hindi alam ni Althea. Habang nakatingin siya sa kumikislap na tubig, naramdaman niya ang unti-unting pagdilim ng kalangitan. Wala pang 6:00 pero tila sumasadsad ang araw ng mas mabilis kaysa karaniwan. Napakunot si Althea. Parang ang bilis ng gabi, bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makapag-isip pa, napatingin siya sa gilid, nandoon ang misteryosong lalaki, nakatayo, nakaharap sa dagat, tila inuusal ang isang bagay. May naririnig siyang mahihinang salita, pero hindi niya ito maintindihan. Hindi ito dasal at hindi rin parang normal na bulong. Parang tunog ng nag-aalab na hangin pero may halong panaghoy. Napatigil si Althea at kinilabutan ang batok niya. Napansin niyang kahit anong lakas ng hangin, hindi gumagalaw ang buhok ng lalaki. Kasunod noon, nagsimula na ang mga pasahero sa ibabang deck na magtakip ng kurtina at magsara ng ilaw. Ayaw namin ng liwanag sa ganitong oras, sabi ng isang matandang babae sa kanya. Mas ligtas pag madilim. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng matanda, pero sumunod na lang siya. Pag-upo niya sa isang sulok, nakarinig siya ng usapan ng 2 lalaking crew ng barko. Napansin mo? Kahit maaliwalas ang panahon, parang lumalabo ang hangin kapag nandoon siya, sabi ng isa habang nakasilip sa misteryosong lalaki. Sabi ni Cap, kaya lagi tayo may bantay tuwing biyahe kapag sumasakay yan. Hindi ordinaryo yang tao. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Althea. Gusto niyang tanungin ang mga crew pero natatakot siyang tumayo. Sa halip, nanatili siyang nakaupo, nanginginig ang kamay habang pinagmamasdan ang umiitim na ulap sa paligid ng barko. Maya-maya, may naramdaman siyang kakaiba. Parang may aninong dumaan sa likod niya, mabilis, madilim, at hindi tawang kilos. Nang lumingon siya, wala naman.
Ngunit may malamig na hangin na dumampi sa kanyang tainga, at may boses na bulong na halos hindi niya marinig. Hindi ka dapat sumama, na paatras siya, ngunit wala siyang nakita. Nang tumingin siya muli sa misteryosong lalaki, nakatingin na ito sa kanya, diretsong-diretsong tingin, na parang alam nitong siya ang nakarinig ng bulong. Hindi ito ngumiti, ngunit bahagyang gumalaw ang labi nito na parang may ipinahihiwatig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang hindi maipaliwanag na bigat, parang sinasakal ang kanyang dibdib. At sa unang gabi pa lang sa dagat alam niyang may nagmamasid sa kanya. Pagsapit ng madaling araw, unti-unting lumitaw ang liwanag sa malayo at natanaw ng mga pasahero ang pampang ng Mindoro. Para bang huminga ng maluwag ang lahat dahil natapos na ang gabi na puno ng kaba at hindi maipaliwanag na takot. Si Althea naman ay pagod pero hindi makatulog. Ang mga bulong, ang anino, at ang nakakatindig balahibo na titig ng misteryosong lalaki ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya. Paglapag ng Roro, mabilis na bumaba ang mga pasahero, halos nag-uunahan na para makaalis. Parang ayaw nilang magtagal sa lugar kung saan nakatayo ang lalaki. Nang tumingin si Althea sa paligid, nakita niya itong nasa may gilid, nakatayo lang, parang hinihintay ang isang bagay o isang tao. Ngunit ang mas nakapagtataka, wala ito kahit anong kagamitan ngayon. Ang lumang maletang dala nito kagabi, naaalala niya, ay naglaho na lamang na parang bula. Habang naglalakad si Althea palabas ng pantalan, may lumapit na dalawang matatandang babae, parehong tila nagmamadali, ngunit may pag-aalala sa kanilang mukha. Iha, taga rito ka ba? Tanong ng isa. Umiling si Althea. Galing po akong Batangas, bibisitahin ko po yung probinsya ng lola ko sa kabilang bayan. Nagkatinginan ang dalawang matanda, tapos marahang hinawakan ng isa ang braso niya. Mag-iingat ka sa mga estranghero. Lalo na yung mga nakakasabay mo sa gabi. Nagulat si Althea. Ha? Bakit naman po? May mga nilalang dito, sagot ng isa, halos pabulong. Hindi sila umaatake sa liwanag. Pero pag dumidilim mas lumalakas sila. At kung nakasabay mo sila sa dagat, lalo na kung ganyan ang panahon, malamang sinusundan ka na nila. Napakapit si Althea sa bag niya. Hindi niya masabi kung takot siya o naguguluhan lang. Pero bakit po ako? Hindi ko naman sila kilala. Hindi lahat ng pinipili nila ay kilala, sagot ng matanda. Minsan, naamoy nila kung sino ang may dalang naiibang enerhiya. Hindi alam ni Althea kung anong ibig sabihin ng matanda, pero ramdam niya na may kinalaman iyon sa kahong dala niya, ang gamit ng kanyang yumaong lola, na ayon sa pamilya. Laging may tinatagong mga anting-anting at lumang gamit na hindi dapat binubuksan kung hindi naiintindihan. Bago pa siya makapagtanong muli, biglang sumipol ang hangin. Tumigil ang mga matanda at mabilis na tumingin sa likuran niya. Nang lumingon si Althea, nakita niya ang misteryosong lalaki, nakatingin, hindi kumikibo, pero nakapako ang mga mata sa kahong hawak niya. Kailangan mo nang umalis, sabi ng isa. Tumatagal siya dahil sayo. Sa sandaling iyon, tumindig ang balahibo ni Althea. At sa isip niya, isang tanong lang ang pumapasok, bakit siya ang sinusundan? Pagkalabas niya sa pantalan, mabilis na naghanap si Althea ng tricycle na maghahatid sa kanya sa baryo kung saan lumaki ang kanyang lola. Ngunit sa dami ng tao at mga kargamento, medyo mahirap sumakay. Habang naghihintay, may lumapit sa kanyang isang babae na halos kaedad niya, nakasuot ng simpleng puting blouse at mahabang palda. Maganda ito, ngunit hindi ordinaryong ganda, ang mata nito ay tila kulay amber kapag tinatamaan ng liwanag at para bang may sariling ningning. Hi, ikaw ba si Althea? Tanong ng babae. Nagulat siya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti ang babae, ngunit may kakaibang lamig sa ngiti nito. Narinig ko lang kanina sa pila. Ako nga pala si Lyra. Pupunta ka rin ba sa may bundok side? May kilala akong pwedeng sumakay ng mas mura kaysa sa tricycle. Sa unang tingin, tila mabait si Lyra, ngunit may kakaiba sa aura nito. Parang masyado itong komportable kahit bagong kakilala lang. Gayunpaman, dahil pagod na si Althea at gusto nang makarating sa pupuntahan, nagpasya siyang sumama. Habang naglalakad sila papunta sa isang mas tahimik na daan kung saan may nakaparadang single motor, napansin ni Althea ang paraan ng paglakad ni Lyra. Mabilis pero walang ingay at tila hindi humihingal kahit papaakyat sila. Siya naman ay hinihingal na, ngunit si Lyra parang hindi napapagod. Nasa iyo ba ang kahon na dala mo? Tanong ni Lyra habang lumilingon. Parang mabigat ah. Sagot ni Althea. Gamit ito ni Lola.
Babalikan ko sana yung lugar nila. Tumigil bigla si Lyra at tumingin ng malalim kay Althea. Lola mo? Anong pangalan niya? Nang sabihin niya ang pangalan, napansin niyang nag-iba ang ekspresyon ni Lyra. Parang may naalala ito o may kinakatakutan. May narinig na akong kwento tungkol sa kanya, bulong ni Lyra. Malakas siyang mangtago ng mga bagay na hindi basta-basta. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Althea, nangangamba. Basta, sagot ni Lyra habang naglalakad muli. Mamaya ko sasabihin. Habang papalapit sila sa motor, nakapansin si Althea ng kakaiba sa gilid ng mata niya, parang may mahabang anino sa ilalim ng paa ni Lyra. Pero nang tumingin siya ng diretsyo, nawawala ito. Sumakay sila sa motor, at habang bumibiyahe sa mas makitid at liblib na daan, naramdaman ni Althea ang kakaibang lamig sa hangin. At ang hindi niya alam, ang babaeng bagong kakilala niya ay hindi basta-basta kaibigan. Si Lyra, sa mga darating na araw, ay magiging susi sa pinakamadilim na sikreto ng baryong pupuntahan niya at sa katotohanan tungkol sa mga nilalang na sumusunod sa kanya. Habang bumabagtas ang motor na sinasakyan nila, napansin ni Althea na unti-unting nawawala ang mga bahay, mga tao, at maging ang ingay ng paligid. Tila palalim ng palalim sila papunta sa isang liblib na bahagi ng Mindoro kung saan tanging mga puno at malamig na hangin na lang ang naririnig. Sa bawat liko ng daan, pakiramdam niya ay may kung anong sumusunod sa kanila, para bang may mga matang nagmamasid mula sa kakahuyan. Pagdating nila sa isang maliit na baryo, sinalubong sila ng katahimikan. Wala man lang batang naglalaro, walang matatandang nakaupo sa labas ng bahay, tanging tilaok ng manok at kaluskos ng dahon ang maririnig. Huminto si Lyra sa harap ng isang bahay na yari sa kahoy at pawid. Dito ka muna, sabi niya. Magpapahinga tayo bago ka pumunta sa bahay ng lola mo. Habang bumababa si Althea, naramdaman niya ang panginginig ng lupa, maliit lamang, ngunit sapat para maramdaman na may kakaiba. Nararamdaman mo yon? Tanong niya. Pero umiling si Lyra. Baka nagkamali ka lang. Pero bago pa makasagot si Althea, biglang may sumigaw mula sa may gilid ng baryo. Isang malakas na sigaw na may halong takot at pagmamakaawa. Tumakbo kayo, sigaw ng isang lalaki. May nakita kaming bangkay. Kinilaw. Mabilis na tumakbo ang ilang residente papunta sa pinanggalingan ng sigaw. Si Althea, dala ng kaba at kuryosidad, ay sumunod kasama si Lyra. Pagdating nila sa gilid ng gubat, nakita nila ang ilang kalalakihan na nakapaloob sa isang bilog, may hawak na sulo, at nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahang lumapit si Althea, at doon niya nakita ang nakahandusay na katawan, isang batang lalaki, halos 10 taong gulang. Hubad ang itaas na bahagi ng katawan at may malaking punit sa dibdib. Wala na ang laman loob pero halos walang dugo sa paligid. Parang maingat na inangat at kinain mula sa loob. Napasinghap si Althea at napaatras. Kung hindi dahil sa paghawak ni Lyra sa braso niya, baka natumba siya sa takot. Hindi ito gawa ng hayop, bulong ng isang matandang lalaki. Ganitong-ganito ang hitsura kapag sila ang umatake. Sila, tanong ni Althea, nanginginig. Tahimik na lumingon ang lahat sa direksyon ng kagubatan. At doon, may aninong mabilis na dumaan, mabilis, mataas, at halatang hindi tao. Mga aswang, sagot ng matanda. Niyakap ni Althea ang dalang kahon. At sa sandaling iyon, alam niyang ang pag-atake ay hindi aksidente. Hindi rin ito random. May hinahanap sila. At posibleng siya yon. Matapos ang nakakakilabot na pagkatuklas sa bangkay ng bata, mabilis na nagkalat ang mga usapan sa buong baryo. Tahimik ang mga tao, ngunit bakas ang takot sa kanilang bawat kilos, parang sanay sila sa ganitong pangyayari, ngunit hindi pa rin nawawala ang pangamba. Si Althea naman ay hindi mapakali. Sa lahat ng nangyari, pakiramdam niya ay mas lalong lumilinaw na may kaugnayan ang lahat ng ito sa kanya, bagamat hindi pa niya maintindihan kung bakit. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay ni Lyra, biglang huminto ang babae at tumingin sa paligid na parabang may inaamoy. May narito, sabi nito. May sumusunod sa atin. Nanginginig si Althea. Yung aswang. Hindi sumagot si Lyra. Ngunit mabilis itong kumilos, hinila ang braso ni Althea, at dinala siya sa loob ng bahay. Pagpasok nila, mabilis nitong isinara ang pinto at bintana, pagkatapos ay huminga ng malalim. Althea, sabi ni Lyra habang nakatitig ng diretsyo sa kanya. Kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Napatigil si Althea, nakahawak pa rin sa kahon ng kanyang lola. Anong totoo?
Tumalikod si Lyra sandali, tila nag-iisip kung paano sasabihin. Nang humarap ito muli, nag-iba ang kulay ng mata niya, mula sa amber ay naging mapula, kumikislap sa ilalim ng ilaw. Napaatras si Althea, natatakot, ngunit hindi niya nagawang tumakbo. Ako ay hindi karaniwang tao, sabi ni Lyra. Pero hindi rin ako katulad ng mga umatake sa bata. Hindi makapagsalita si Althea. Naninigas ang katawan niya habang pinagmamasdan ang pagbabago ng mata ni Lyra. Ngunit bukod sa mga mata, wala nang nagbago sa anyo nito. Naniniwala ka ba sa dalawang uri ng aswang? Tanong ni Lyra. Umiling si Althea, nanginginig. May mga nilalang na ipinanganak para kumain ng laman, paliwanag niya, at may mga tulad naming hindi pumapatay ng tao. Tagabantay kami. Bantay ng mga sinaunang bagay gaya ng dalamong kahon. Biglang nag-init ang pakiramdam ni Althea, para bang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Ang kahon? Ano nang kinalaman ng kahon dito? Ang dala mong gamit ng lola mo, sagot ni Lyra, ay may lamang bagay na matagal nang pinaghahanap ng mga aswang sa bundok. At ngayong nadala mo yon dito malalaman nila kung nasaan ka. Lalong bumigat ang dibdib ni Althea. Ibig mong sabihin, tanong niya, ako ang pakay nila. Tumango si Lyra. At hindi lang sila pati ang nilalang na nakasabay mo sa Roro. Hindi siya basta pasahero. Nang sandaling iyon, biglang may malakas na kalabog sa bubong. Nahanap na nila tayo, bulong ni Lyra. Sa lakas ng kalabog sa bubong, napasigaw si Althea at napaatras habang hawak-hawak ang kahon ng kanyang lola. Mabilis namang kumilos si Lyra. Hinila niya si Althea papunta sa sahig at marahas na itinukod ang kamay sa dingding, tila may ina-activate na kung anong mekanismo. Ilang segundo lang ang lumipas, at biglang bumukas ang isang maliit na lagusan sa sahig, isang tagong butas na tila matagal nang ginagamit para sa pagtakas. Bilis, bulong ni Lyra, ngunit mahigpit ang tono. Hindi sila pwedeng makapasok habang nasa ilalim tayo. Pero hindi na kailangan pang sabihan si Althea. Sa lakas ng ingay sa bubong, mga yabag na mabigat, madulas, at halatang hindi tao, mabilis siyang bumaba sa lagusan. Sumunod si Lyra at agad na isinara ang takip sa itaas. Nabalot sila ng dilim, tanging maliit na ilaw mula sa kristal na hawak ni Lyra ang nagsilbing gabay. Habang naglalakad sila sa makipot na lagusan, naririnig pa rin nila ang mga ingay sa itaas. May kumakaluskos, may kumakaskas sa bubong, at may tila kumakain ng kahoy. Hinahanap nila ang kahon, bulong ni Lyra. Hindi ikaw ang pakay nila kundi ang laman niyan. Ano ba kasi ang laman nito? Tanong ni Althea, halos hindi makahinga sa kaba. Ang huling anting-anting ng angkan ng bantay, sagot ni Lyra. Ang huling bagay na pumipigil sa pinakamalakas na aswang dito sa Mindoro. Ang lalaking nakita ko sa Roro, bulong ni Althea, kahit natatakot sabihin ang hinala niya. Tumigil si Lyra. Siya ang pinuno nila. Nagpatuloy silang naglakad hanggang sa maramdaman nilang humihina ang mga ingay sa itaas. Ilang minuto pa ang lumipas bago sila nakarating sa dulo ng lagusan, isang maliit na kuweba na may lumang altar. May mga palamuti, sinaunang ukit, at mga halamanong ginagamit para sa pangontra. Dito tayo ligtas pansamantala, sabi ni Lyra. Pero kapag sumapit ang hating gabi, mas lalakas sila. Kailangan nating makalayo bago magdilim. Habang sinusuri ni Althea ang lugar, may napansin siyang ukit sa dingding, mga simbolo na kapareho ng nasa kahon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon, at laking gulat niya nang makitang may isang bato sa loob, maliit, kulay itim, ngunit may kumikislap na pulang liwanag sa gitna. Parang may sariling buhay. Yan ang hinahanap nila, sabi ni Lyra habang nakatitig sa bato. Yan ang kapangyarihang magpapalaya o magpapalakas sa pinuno ng mga aswang. Nang marinig iyon ni Althea, mas lalo siyang nanghina. Hindi niya alam kung paano napunta sa pamilya nila ang ganitong bagay. Pero isa lang ang malinaw, kailangan niyang protektahan ito. At kailangan nilang tumakas bago sila maabutan ng dilim. Pagsapit ng hating gabi, naramdaman ni Althea at Lyra ang malamig na hangin na humahaplos sa kanilang mukha sa labas ng kuweba. Mula sa dilim ng kagubatan, may mga anino nang dumadaan, bilis, tahimik, at halatang hindi tao. Dito na ang huling laban, bulong ni Lyra habang mahigpit na hawak ang braso ni Althea. Nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa isang maliit na bangka na nakatali sa tabing ilog. Alam nila na sa tubig lamang sila ligtas pansamantala, kahit may panganib pa rin. Habang naglalakad, napansin ni Althea ang isang maliit na ilaw na kumikislap mula sa bato sa kahon ng kanyang lola.
Parang humihikayat sa kanya na huwag itong iwanan. Kung ilalabas natin ito, masusundan tayo, sabi ni Lyra. Kaya hawak mo ito hanggang makarating tayo sa tubig. Dahan-dahang sinakay nila ang bangka at tinulak sa ilog. Sa bawat paglapag ng mga alon sa bangka, naririnig nila ang mga yabag at halakhak mula sa kabubatan, malakas, puno ng galit, at tila umaapaw sa dilim. Ngunit sa tulong ng liwanag mula sa bato, nakapaglayag sila patungo sa mas maliwanag na bahagi ng ilog. Unti-unti, humina ang mga nilalang sa dilim at nawawala sa paningin nila. Pagkatapos ng ilang oras, nakarating sila sa kabilang pampang. Pagkatapos huminga ng maluwag at makita ang liwanag ng buwan sa kalangitan, naramdaman ni Althea ang ginhawa na matagal na niyang hinahanap. Ngunit bago siya tuluyang huminga, tumingin siya kay Lyra. Salamat, bulong niya. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko naligtas ang sarili ko. Ngumiti si Lyra, ngunit may kalungkutan sa mata nito. Hindi pa tapos ang lahat. Marami pa silang sinusundan. Ngunit sa ngayon, ligtas ka na. Habang naglalakad sila sa pampang, nagsalita si Lyra. May isang revelasyon pa ako para sa'yo. Ang pinuno ng mga aswang sa Roro dati siyang tao, tulad mo. Ngunit dahil sa kanyang kasakiman at pagnanais sa kapangyarihan, napunta siya sa dilim. At ngayon, sinusubukan niyang bawiin ang lahat ng kayamanan at lihim ng mga sinaunang bantay. Napatigil si Althea at hinawakan ang bato sa kahon. At ako, tanong niya. Ano ang papel ko rito? Ang papel mo, sagot ni Lyra, ay protektahan ang naiwan. Ikaw ang tanging nakaligtas at tagapangalaga. Sa iyo nakasalalay ang pagpigil sa kanilang ganap na kapangyarihan. Muling tumingin si Althea sa ilog, sa buwan, at sa katahimikan ng paligid. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit naroon din ang tapang na hindi niya alam na nasa kanya. Sa wakas, natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi lang sa pakikipaglaban kundi sa pagpili ng tama kahit sa harap ng takot at panganib. Habang naglalakad sila palayo, ang liwanag mula sa bato ay dahan-dahang kumikislap, paalala ng kapangyarihang dala nito at ang mga lihim ng mundo na hindi basta-basta nauunawaan. Si Althea, ang dalagang nakasabay sa Roro, ay nakaligtas. Ngunit sa bawat paghinga niya, alam niyang may bahagi ng dilim na patuloy na nagmamasid, naghihintay, at handang bumalik. Isa.